Halika at alamin niyo po ang isang buhay company boy. Pero dapat araw-araw masipag ka lalo na kung may pamilya ka. At ako'y nagising na nga dahil sinusundo na naman ako ng aking shuttle. At hindi nyo na po itatanong, ako lang po ang sinasatilan dito sa amin yan. Doon nyo na lang po ako antayin sa waiting area. At lagi ko nga po palang ginagawa ang ganitong exercise kada gising ko. At agad-agad ko nang hinanda ang mga susuutin ko. Sa ngayon, wala pa kaming yaya, ako muna ang gagawa nitong mga to. At hindi na nga ako nag-aksaya ng oras at agad-agad ko nang tinupi itong mga to. At may araw nga sinabihan ako ng asawa ko na wag na daw akong pumasok para lang makasama ko sila. Pero ang sabi ko, gustin ko man pero bawal. At tinesting ko nga sa ulo ko to kung kasya pa ba to dahil ang tagal rin namin naging bakante eh. At sinunod ko namang yakapin tong uniform ko dahil nga miss na miss ko nang pumasok. At dahil nga busina na ng busina ang shuttle ko at agad-agad na akong naligo. At agad-agad na nga ako nagsipilyo dahil hindi pwedeng kalimutan to dahil pag kinalimutan mo to, babawi na nga. Nalinawan ko na nga rin po pala ang binabad kong shampoo sa ulo ko para malambot talaga sa buhok. At tumalikod nga po pala ako para sabunin ang aking putotoy. At alam ko nainip na ang aking shuttle kaya binibilis ako na magsabon. Ayos na ba? May nagbago na ba sa mukha ko? Okay na yan kuya. Pogi ka naman kahit di ka maligo. At tinapos ko na nga ang aking pagligo. Aba hoy, bilisan mo dyan, nag-aantay na yung shuttle. Tara! At inuna ko na nga ang pagmemedyas ko. Lagi nga po palang doble ang medyas ko. Hayaan nyo naman ipagyabang ko sa inyo ang Nike Cortez ko. Sa mga nag-aantay nga po pala kung kailan ko ibibigay to. Pasensya na po kayo dahil hindi ko ibibigay to. Dahil ito ang ginagamit ko sa pangsipa ko. At agad-agad ko na nga sinuot ang uniform ko. Hoy Joshua, mali ng trabaho, wag kang katrabaho. At hindi naman pwedeng maiwan ang sombrero ko pag papasok ako. Rapper ka ba? Kargador ka ng basura. Ang payo ko sa'yo, maligo ka tuwing umaga. At kung itatanong nyo nga po pala kung anong pabango ko, hindi ko nga po pala pwede sabihin. Dahil pati matatanda na papaibig ko. Nang dahil sa pabango na yan. At tinigil ko na nga ang pagpapabango ko, baka mag-amoy senyor ako masyado. At kinuha ko na nga po pala ang malupit kong bag na lakos, balat ng insektong pinagalo-halo. At may napansin nga ako bigla dahil kulang nga ang pangkain ko. At naalala ko may utang nga pala sa akin ng katrabaho ko. Sisingilin ko na siya ng sapilitan. At paalis na nga ako nang biglang bumusang malakas na ulan. Ay ako pa ding umalis kahit may payong ako. Kasi bali wala ang payong dahil mababasa para ng pantalong ko. At nilusob ko na nga ang malakas na ulan. Baka pag inantay ko pang tumila to, paawas na mga katrabaho ko, ako papasok pa lang. At tinahak ko na nga ang mahabang release na to. At nakarating na nga po pala ako sa waiting area ng shuttle. At kailangan ko nga po pala maglakad para makarating sa finish line. Sa mga oras na yan parang gustong gusto ko na umuwi. Pero hindi pwede dahil pamilyado akong tao. At eto nga po pala ang ginagawa sa amin araw-araw ng aming driver na shuttle. Pinag-aantay kami ng pakatagal-tagal. Sasabihin sa amin 4:30 dapat andun na. Tapos alas 5 pala siya dadating. At ayaw talagang makisama ng ulan. Ayaw niya pa rin talagang tumigil. Para mo ng awa, tumigil ka na, basang-basa na ako. At sa wakas, after 3 years, dumating rin si kuya. At sa wakas, nakaupo din. Hindi pa ako nagtatrabaho pero nakakaramdam na agad ako ng pagod. Dahil sa kalating oras nga kami pinag-antay ni kuyang driver. At nandito na nga ako sa kantin ng company namin. Dahil maaga pa dito tayo magpapalipas oras. At kasama ko nga pala si paring Jandy. At eto naman si paring Tata. At nanalangin nga si parang Jandy na hindi siya mapagod ngayong araw. At dahil time na, kailangan na natin dumiretso sa locker para makuha ko na yung smack ko. At eto nga po pala ang locker ko. Di ko na nga pinakita kung paano ako pumasok sa loob, bawal kasi ang cellphone. Shoutout nga pala sa kaibigan ko na nagsasabing nagpapatama lang ako. Kung isa ka sa tinamaan sa sinabi ko, halika, panoorin mo to para sa itong video na to. At kailangan ko nga po palang tanggalin sa plastic to. Kailangan ko na nga po palang dalhin sa linya to. Dahil ito na nga po pala ang gagamitin ng mga pang-umaga. At dahil uwian na nga, eto mag-aantay na naman kami ng 3 years sa kuyang driver namin. Gustuin ko man umuwi ng maaga, wala po ako magagawa. At di ko na nga po pala sa inyo napakita kung paano nakarating dito sa kuya. Dahil antok na po ako niyan. Kuya, tara na, uwing-uwi na po ako. At dahil galing nga tayo sa panggabi, kailangan natin matulog sa umaga. At eto na naman po pala tayo sa paglalakad para lang makauwi. Pero bali wala na sa akin to kasi sanay na ako. At nandito na nga po pala tayo sa aming hallway. At agad-agad ko na nga binuksan ng pinto dahil miss na miss ko na mag-ina ko. Ang sarap pala sa pakiramdam no, na sa pamilya mo ikaw kumukuha ng enerhiya. At eto nga po pala ang aking gwapong anak. At dahil antok na po ako, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Sa mga tatay nga po pala dyan na katulad ko, tsaka na po pala tayo tumigil pag mayaman na tayo.